Mateo Kabanata 23. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. 2. Sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo ang nagtuturo ng kautusan ni Moises. 3. Kaya gawin niyo at sundin ang kanilang itinuturo, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat sinasabi nila ang tama, ngunit hindi nila ito isinasagawa. 4. Nagpapapasan sila sa mga tao ng mabibigat na pasaning mahirap dalhin, ngunit sila mismo ay ayaw gumawa kahit kaunting tulong. 5. Ginagawa nila ang lahat upang mapansin ng mga tao. Pinalalaki nila ang kanilang mga pilakterya at pinahahaba ang laylayan ng kanilang mga kasuotan. 6. Mahilig silang maupo sa mga pangunahing upuan sa mga handaan at sa mga pinakamarangal na upuan sa mga sinagoga. 7. Gusto nilang batiin sila ng may paggalang sa mga pamilihan at tawagin silang guro. 8. Ngunit kayo, huwag kayong magpatawag na guro, sapagkat iisa lamang ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. 9. Huwag din niyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa bilang inyong espiritual na ama, sapagkat iisa lamang ang inyong ama ang nasa langit. 10. Huwag din kayong magpatawag na pinuno, sapagkat iisa lamang ang inyong pinuno, ang Kristo. 11. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng iba. 12. Ang sinumang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. 13. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Isinasara ninyo sa mga tao ang daan patungo sa paghahari ng Diyos. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga gustong pumasok. 15. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Nililibot ninyo ang lupa at dagat upang makahikayat ng isang tagasunod. Ngunit kapag nahikayat niyo siya, ginagawa ninyo siyang higit pang karapat-dapat sa kaparusahan kaysa sa inyo. 16. Kahabag-habag kayong mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyo, kung ang sinuman ay manumpa sa templo, wala itong bisa. Ngunit kung manumpa siya sa ginto ng templo, dapat niyang tuparin yon. 17. Mga bulag at hangal. Alin ba ang higit na mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? 18. Sinasabi rin ninyo, kung ang sinuman ay manumpa sa altar, wala itong bisa. Ngunit kung manumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. 19. Mga bulag. Alin ba ang higit na mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? 20. Ang sinumang nanunumpa sa altar ay nanunumpa rin sa altar at sa lahat ng nasa ibabaw nito. 21. Ang nanunumpa sa templo ay nanunumpa rin sa templo at sa Diyos na nananahan doon. 22. At ang nanunumpa sa langit ay nanunumpa rin sa trono ng Diyos at sa Diyos na nakaupo roon. 23. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang 10 ng inyong mga halamang gamot, ngunit pinababayaan nyo ang mas mahahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, awa, at katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. 24. Mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang lamok ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. 25. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng kasakiman at pagpipigil sa sarili ang kulang. 26. Bulag na pariseo. Linisin mo muna ang loob ng tasa at pinggan upang maging malinis din ang labas. 27. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga puntod na pinaputi. Maganda ang panlabas na anyo, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay at lahat ng uri ng karumihan. 28. Ganyan din kayo. Sa paningin ng mga tao ay mukhang matuwid kayo, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. 29. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ipinapatayo ninyo ang mga puntod ng mga propeta at pinalalamutyan ang mga libingan ng mga matuwid. 30. At sinasabi ninyo, kung nabuhay kami noong panahon ng aming mga ninuno, hindi sana kami nakisama sa kanila sa pagpatay sa mga propeta. 31. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na kayo ay mga inapo ng mga pumatay sa mga propeta. 32. Kaya ipagpatuloy ninyo ang ginawa ng inyong mga ninuno. 33. Mga ahas. Mga lahi ng ulupong. Paano kayo makatataka sa hatol ng impyerno? 34.
kaya magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga taong marurunong, at mga tagapagturo. Ang iba sa kanila ay papatayin at ipapako ninyo sa krus. Ang iba ay hahagupitin nyo sa inyong mga sinagoga at usigin sa iba't ibang bayan. 35. Kaya sasapit sa inyo ang pananagutan sa lahat ng dugong dumanak sa lupa, mula sa matuwid na si Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Berequias, na inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng altar. 36. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang lahat ng ito ay sasapit sa salinlahing ito. 37. Jerusalem, Jerusalem! Ikaw na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, tulad ng isang inahing manok na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw niyo. 38. Kaya't iwanang walang laman ang inyong bahay. 39. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na niyo ako makikita hanggang sasabihin niyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.